Nanalo ang San Miguel Beer kagabi kontra dito sa Phoenix at nanguna sa kanila ay itong si CJ Perez. Maganda naman overall yung pinakita ng mga players at napanood din natin na itong si Vic Manuel ay ginamit na. Yun nga lang, ang napansin dito ng karamihan ng mga fans ng San Miguel Beer na nanonood, itong si Geronteng hindi na binalik pagkatapos palaruin ng first half. Hindi naman daw nakapagtataka dahil ayon doon sa mga komento nila, medyo hindi maganda ang nilaro ni Ting. Pwersado yung mga tira niya at marami pang mga turnovers. Ang sabi raw nung iba, tuwing makakahawak ng bola ay umaatake kagad sa basket kahit na mahigpit yung depensa. Kaya sa tingin ng iba baka daw ito si Geronteng ay isama dito sa trading block. At parang sobra na raw kasi siya doon sa posisyon ng San Miguel Beer. Ngayon kasi nakita natin ang rotation na ginagamit ni Coach George Gallet, itong si Don Troliano at Marcio Lassiter doon sa small forward. Samantala naman, of course, si CJ Perez at Jericho Cruz ang nag-alternate. At dito naman sa point guard, si Enciso, si Ross at si Terence Romeo. So parang sobra talaga ito si Geronteng at yan ang dahilan kung bakit sa tingin ng iba ay baka pwede na itong palitan. Ang mangyayari daw, baka itong si Teng at itong si Vic Manuel na napansin natin na halos kukunti din yung playing time kahit clear to play na ito ang mapapalitan at kukuha ng power forward ang San Miguel Beer. Dahil dito masasabi natin na hindi naman nakapagtataka kung ititrade nga nila itong si Geronteng dahil hindi naman nila masyadong nagagamit at ang kulang sa San Miguel Beer ngayon ay isang big man. Nakita natin na itong San Miguel Beer dahil ito si Motaw Tua hindi consistent maglaro ay nagkakaproblema doon sa power forward slot talaga nila. Kapag umuupo si Junmar Fajardo, yung lamang nila nawawala bigla. At kapag medyo malaki yung lineup na ginamit ng kalaban, doon sila talaga nagkakaproblema. Kaya sa tingin ko itong San Miguel Beer, hindi na nakapagtataka nga kung itong si Geronteng ay ilagay sa trading block kapalit ng isang big man. Doon sa pagkatalo ng Phoenix kagabi, nakita natin na sunod-sunod na talaga yung naging problema nitong si Coach Jamaic Jerry na injure pa itong si RR Garcia. At ngayon, ang nakita natin doon, may kung kinakailangan na talaga nilang gumawa ng trade. At hindi ako magugulat kung itong Phoenix ay interesadong makuha itong si Sidney Onmobere para kahit papaano magkaroon sila ng big man. Hindi sentro itong si Onmobere. Pero nakita natin na kulang talaga sila sa power forward at paski na sentro, ang ginagamit nila si Larry Muyang lang kontra dito kay Junmar at wala na silang ibang makikuha. Ito si Jason Perkins nga. Ang kinagamit rin nila pang gwardiya kay Junmar obviously sobrang laki ni Junmar. Kaya hindi ako magugulat kung ito si Sidney Onmobere ay susubukang kunin ng Phoenix para kahit papaano magkaroon sila ng isang sentro. Dahil nakita natin masyadong undersized yung lineup nila. Ang isa sa dahilan kaya ang ganda ng performance ng Phoenix noong Commissioner's Cup dahil nandun si Jonathan Williams, yun ang kanilang sentro. Yung problema ngayon, wala silang big man. Ito si Tyler Teo, meron pang injury. Kaya hindi na nakapagtataka na nag-i-struggle sila ngayon. At ito si Sidney Onmobere, nakita natin kagabi doon sa laban kontra Ginebra na kapag binibigyan ng playing time, magde-deliver naman. Nakita natin naka 8 points siya at okay naman yung performance niya actually. Itong si Sidney Onmobere nagbigay ng pahabang pahinga dito kay Jamie Malonzo. Ngayon naman, ang Barangay Ginebra kailangan pag-isipan ding mabuti kung hihingin ng Phoenix itong si Sidney Onmobere ay kung kanila bang ibibigay. Dahil syempre, ang Ginebra ayaw din namang mawala ng big man. Depende rin siguro kung sino i-offer na kapalit nitong Phoenix Fuel Masters para kay Onmobere. Doon sa mga players ng Ginebra, si Onmobere ang isa sa pinakamaganda nilang trade assets. Kaya syempre, kahit na maganda yung pinakita niya ng huling game, pag-iisipan pa rin ng Ginebra kung pwede nilang i-trade yan at kung may makukuha sila na sulit na kapalit. Lahat ng yan ay nakadepende syempre doon sa magiging usapan ng Ginebra at ng Phoenix. Itong si Kim Montalvo ay medyo nababawasan na ang role dito sa TNT Tropang Giga ever since nung sa emergence nitong si Kim Aurin. At alam natin na pinag-aaralan pa rin ng TNT kung anong gagawin dito kay Mikey Williams. Kung hindi nila makukuha si Mikey, susubukan nila na via trade makuha itong si Reynang Batak o kaya si Robert Bolick. Either way, mukhang itong si Kim Montalvo ay kinukonsideran na ngayon na isa sa mga trade assets na pwedeng gamitin ni Coach Joe Reyes para mapalakas yung kanyang guard lineup. Pagdating dito sa frontcourt, wala ng problema ang TNT. Nandyan si Brandon Rosser, si Poy Eram, kung hindi siya matitrade, si Kelly Williams, si Henry Galinato, Joel Ponferrada, and of course si RR Pugoy na small forward ang laro. Kaya ang inaayos nila ngayon ay yung guard. Una-una kailangan ma-fix nila itong sitwasyon kay Mikey kung babalik ba o may sign and trade na mangyayari. Plus kailangan nila ng isang backup para kay Jason Castro. Kaya sa ngayon,
Itong si Kim Aurin, okay naman yung shooting guard, pero syempre mas maganda kung makakuha pa sila. At itong si Kim Montalvo ang malamang nilang gawing trade asset. Of course, alam natin na maraming inaasahan pa ang itong TNT Tropang Giga. Of course, nandiyan si Calvin Oftana, mukhang siya na ang main man nila talaga. Pero iba pa rin kung meron kang player na katulad ni Mikey Williams o kaya Robert Bolick na nandyan. Dahil alam natin, eventually ito si Calvin Oftana, double team yan ng mga teams na makakalaban nila. At tisuna na matapos yung sitwasyon dito kay Mikey the better yan para sa TNT Tropang Giga. Kaya abangan natin kung ano ang gagawin nila. Sa mga options nila na pag-trade, ito si Montalvo, attractive yan para doon sa mga teams na gusto na mag-shore up ng kanilang guard rotation. Alam natin, ang Phoenix, injured ngayon si RR Garcia, so pwede nila mapakinabangan ito si Kib Montalvo o kaya itong Terra Firma, Blackwater, maraming iba dyan. Baka doon sa trade para kay Robert Bolick o Rain ng Batak, masama doon sa package itong si Kib Montalvo. Kaya sa tingin ko hindi na magtatagal yan dito sa TNT. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay naghahanap pa rin ng paraan para maayos itong kanilang kampanya dito sa Philippine Cup. Hindi naman sa nagkukulang sa effort yung mga players nila. Ang nagiging problema lang talaga dito ay yung mga injuries dito sa kanilang big men. Particular na itong si Kit Datu at itong si Luis Villegas. Si Luis Villegas, sa palagay ko, kahit na clear na yan for ACL, ayaw talagang i-risk muna nitong si Coach Cheng Giao. Kasi kung itong si Kit Villegas wala na talagang injury, sigurado ako gagamitin na niya yan. Dahil nangangailangan sila ng panalo. Kaya sa ngayon, siguro ito si Kit Villegas, baka doon sa mga practices nila, ay very light pa lang ang ginagawang movement. Kaya hindi pa magamit ito sa actual na game, kung saan syempre mas magiging physical ang laro. Sa ngayon, kung magagawa ng rain or shine, ay kunin. Of course, si Papot Paredes, kinuha nila yan mula sa free agency. Pero ito ay temporary solution lamang. Kinakailangan nilang humanap ng iba pang mga big men na pwedeng makuha in the meantime. Sa ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painters, ang nangyari sa kanila dito sa Philippine Cup, pareho doon sa Commissioner's Cup, nag-struggle nung umpisa. Doon sa Commissioner's Cup, nagbago yung fortune nila, nakaabot sila ng playoffs dahil nakakuha sila ng mahusay na import. Ang problema dito sa Philippine Cup, wala silang makukuhang import dito syempre. So, kinakailangan either sa free agency or dito sa mga trade sila gumawa. Ngayon, pagdating sa guards, marami dyan rain or shine. Pero very hesitant yung mga teams na magbitaw ng big man dahil alam naman natin, prime commodity yan dito sa PBA. Kaya itong si Coach Cheng Giao siguro, in the meantime, habang iniintay na makarecover itong si Kit Datu at si Luis Villegas ay makabalik na sa game shape. Baka small ball mula ang kanilang lalaruin. Kinakailangan din natin tignan kung ano ang gagawin nitong Rain or Shine Elasto Painters dito sa off-season kung meron silang makukuha mga additional na mga draft picks na magagamit para kumuha ng iba pang big men just in case nga para lalong lumakas yung kanilang front court. Shout out kay Kuya Mike TV, Luis Alon, RG Bueno at Dalina family, kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jonel Alagor at Celino Valles family, JJ Sibum, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Alexis de Terala, binabati na natin si John Mark Cantos, Jonald Malyari, John Ray Marquisuela, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Ronald Perbosidad, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., si OG, Len Gio, Gia Santillana at Tagle family, Rico Olarte, Joseph Pineda, Dionisio Mercado at ang iba pa nating mga taga-subaybay.